Ako si Maria at ito ang aking kwento. Napadta si Demi. Hindi alam ang isasagot sa asawa. She just stared at his handsome face and allowed herself to be amazed by his presence. Si Erica na ang sumagot para sa kanilang dalawa. "Sure sir." Masiglang sagot nito bago bumaling sa kaibigan. "Demi, usog ka kaunti para makaupo si Sir Max. Dito ka na lang sa tabi ko, Miss Ella." Dagdag pa ng dalaga. Agad na lumipad ang tingin ni Demi sa likuran ni Max. Naroon nga si Ella. She was too preoccupied with Max na hindi niya napansin na kasama pala nito ang assistant nito. Tumikim si Demi. Mabilis na inayos ng sarili. Ilang sandali pa, umupo na ang dalawang lalaki sa kanilang tabi. Kung tensyonado si Demi kanina, mas dumoble ang kanyang pagtitensyon. Ngayong nasa kanyang tabi na si Max. Bakit hindi? Gayong nararamdaman niya na halos lahat ng mga mata na naroon sa pantry ay nakatingin sa kanya. Nakikita rin niya ang mga kapwa niya babaeng empleyada na nagbubulungan. At sigurado si Demi na kung saan saang planeta na naman nakarating ang espekulasyon ng mga ito tungkol sa kanya at Max. And she doesn't want to hear it. Ilang beses na ba niyang nasaksihan ang pag-uusap ng mga empleyadong chismosa sa kung saang sulok ng GDC. She had seen it so many times na hiniling niya na sana ay wag dumating ang panahon na siya naman ang gagawing sentro ng usapan ng mga ito. Subalit nangyayari na ngayong araw. Kanina pa siya sentro ng usap-usapan. And she doesn't know to unhear it. Ang malakas na pagtikim ni Ella ang muling nagpabalik ng wisyo ni Demi sa kasalukuyan. Agad siyang bumaling kay Erica na nakatitig rin sa kanya. "Girl, tinatanong ni sir kung may masama raw ba sa pagkain dito?" Pasimpleng bulong ng kaibigan. Kumurap-kurap si Demi. Tumuwid ng upo bago bumaling kay Max. Maayos naman ang pagkain dito sa pantry, Max. I mean, sir." Tarantang sagot ng dalaga. "Then why are you not eating?" Umpisa nito, pasimpleng tinuro ang kanyang plato na halos wala pang bawas. "It's either that the food here is bad or you don't want my presence here." Napasinghap ang magkaibigan. Si Demi agad na nag-init ang pisngi. "Naku sir, hindi po sa ganon." Ani Erica, marahas na umiling. "Madalas lang talagang lumilipad ang isip nitong si Demi sir. Marami kasing ganap sa kanyang buhay. Di ba no, Demi?" Dugtong pa ng dalaga. Alanganing umiti bago sumulyap sa kaibigan. Mabilis namang tumango si Demi. Nagkibit balikat si Max. Sumubo ng pagkain. "Really? Like?" Ngumuwi na si Erica. Kumibot-kibot ang labi. Hindi alam ang isasagot sa boss. Si Demi naman ay napabuntong hininga. Wala sa sariling sumubo ng pagkain. Alam na niya agad na hindi siya titigilan ng asawa hanggang hindi siya nito nakikitang kumakain. Napangiti na si Max. "That's better. The food doesn't taste that bad, does it?" Marahang umiling si Demi. "Good, now we can all eat." Anang binata bago mulong ipinagpatuloy ang pagkain. They ate in silence for a while. Maya-maya pa, nag-angat ng tingin si Max kay Ella. "Call them right now. Tanungin mo kung tapos na sila mag-set up." Nagtatakang nagtinginan sina Erica at Demi. "Sila? Sinong sila?" Mabilis na tumango si Ella. Inilabas ang cellphone at may tinawagan. "Are you all done?" "All right." Ani Ella sa kausap sa cellphone bago mabilis na tinapos ang tawag. "Handa na raw po ang lahat, sir." Pagbabalita ni Ella sa amo. Tumango si Max bago tumayo. "Everyone, I'd like to apologize for leaving the anniversary party early the other night. As a sign of my apology and also a token of gratitude for all your service and loyalty throughout the years, I have prepared a dessert feast for all of you at the lobby. You may proceed there now to get your portion. Enjoy." Deklara ng binata. Nagpalakpakan ng mga tao bago nagkumahog ni lumabas ng pantry. Maging si Erica ay nakipag-unahan din sa paglabas. Hanggang sa ang mag-asawa na lang ang naiwan. Kaswal na muling umupo si Max. Bumaling sa asawa bago. "Now we can eat. Just the two of us." Malawak ang ngiti nito. "Did you just plan this para magkita tayo ngayon?" Ani Demi sa hindi makapaniwalang tinig. "Yes, I can't help it. Gusto na kitang makita at makasama agad. Hindi ko na kaya na hintayin pa hanggang uwian. Gaya ng sinabi mo na tawagan kita kanina. So please, let's enjoy lunch, love, habang hindi pa bumabalik ang mga kasama mo sa trabaho."
Ani Max, muling sumubo ng pagkain. Lalong nag-init ang pisngi ni Demi. Kinagat ang pang-ibabang labi upang pigilin ang sarili sa pagngiti. Max, hindi ka pwedeng gumastos lagi ng ganito para lang makasama ako dito sa opisina. Then you have to agree with me, Demi. Be obedient when I tell you to come to my office. Nangingiting sabi nito. Pero Max, may trabaho ako. May mga tinatapos din akong task na para din naman dito sa GDC. Gusto mo bang mawalan ako ng trabaho? Ani Demi, pabulong. Natatakot kang hindi matapos sa mga task mo pero hindi mo sinusunod ang utos ng CEO ng kumpanya? Mrs. Guerrero, I still don't get you. Naaaliw na sagot ng binata. Max, natawa ang binata. I know what you will say. Nasabi mo ng lahat kanina sa bahay. But can you blame me? I want to see you, Demi. And 8 hours is a long time gayong nasa iisa lang tayong building buong maghapon. Muling nagkibit-balikat si Max. So spending on distractions is what will do that for me? Then I don't mind the money I'm spending just to see you. Just to be with you. You're worth every penny, love. Deklara ng binata. Pasimple pang hinawakan ang kamay ni Demi. Max, bulong ni Demi. Muling nag-init ang pisngi. Hindi alam ng dalaga kung anong sasabihin dahil masyado siyang masaya. I know, you can kiss me later. Pabirong sabi nito, kumindat. Marahang natawa ang dalaga at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang plato. Hindi na napansin na mag-asawa na sa may pinto ng pantry ay may pares na mga matang nagmamasid. Si Jet. Inilabas nito ang cellphone nito at kinuhanan ng retrato ang mag-asawa bago tuluyang lumabas ng silid. Sir, nandito po si Mavera. Pukaw ni Ella sa boss na noon ay tutok ang atensyon sa laptop nito. Ni hindi tumingin si Max kay Ella. Tell her I'm busy. Sa ibang araw na lang siya kamo bumalik. Anang binata, nagpatuloy sa pagtipas sa kanyang laptop. He was sending an email to Mr. Jones and Mr. Smith. Kahapon, matapos ang kanilang lunch meeting, ay nangako ang mga itong ipapadala agad sa kanyang email ang draft ng kanilang kontrata para sa Aura Project. Subalit hapon na at wala pang email ang mga ito. Kaya siya nagpa-follow up ngayon. Max, I need your help. Si Vera. Hindi na malaya ng binata na nakapasok na pala ito sa kanyang opisina. She was standing in front of him again with that pitiful look on her face. Other times, he would have believed the act but he knew Vera too much. At ang muling pakikipaglapit nito sa kanya ay kasalanan niya. Aaminin niya, kinasangkapan niya ang dating kasintahan upang makalimutan ng anumang espesyal na damdamin niya para kay Demi. He invited her to go with him abroad dahil ang sabi nito, gusto nito makipagkita sa direktor ng ballet production nito. He thought spending some time with Vera again might bring back those feelings he had nurtured for her for years. But all he felt was nothing. Pagbalik nila ng bansa, sinasamahan niya itong mag-condo hunting. That's all they did every time they were together. He lied when he said to Demi na natulog siya sa bahay nito. Sa penthouse siya natutulog kapag hindi siya umuwi sa kanyang bahay. In the hopes na mawawala rin ang nararamdaman niya para sa asawa. But what he felt for Demi was stronger than his will. And now he needed to correct his mistake. Nagbuga ng marahang hininga ang binata bago hinarap si Vera. Vera, hindi kita masasamahan ngayon. I'm busy. Anong binata, nanginginig na humakbang si Vera palapit sa binata. Max, is it something I did? Ni hindi ka nagre-reply sa mga tawag at messages ko. At Vera, stop. Wala akong obligasyon na sagutin ang lahat ng tawag mo. Pinapakitunguhan lang kita na maayos dahil magkaibigan tayo. Magkaibigan? Pero Max, hindi yun ang tingin ko sa'yo. Anang dalaga, humikbi na. Hindi matanggap ng dalaga na muling inuulit ni Max ang katotohanang kaibigan na lang ang tingin nito sa kanya. But she felt his care for her for the past few days. Alam niya, ramdam niya, may pag-asa pang mabuo silang dalawa ni Max. Kaya hindi matanggap ng dalaga ang sinasabi nito ngayon sa kanya. Napapisil sa pagitan ng kanyang mga mata si Max. He knew Vera has always been persistent. At yun ang bagay na hinahangaan niya sa dalaga. Pero ngayon, he is more than pissed that she is using her persistence with him. Pasensya na, pero wala na akong maibibigay sa'yo kundi friendship. Isa pa, nag-usap na tayo noon. Matagal na tayong tapos, Vera. Wala ka nang aasahan sa akin. Ani Max sa matigas na tinig, nagpipigil ng emosyon. Tuluyan ang humikbi si Vera. Tinakbo si Max at pilit itong niyakap.
No, Max. Please, hindi pa tayo tapos. Minahal mo ko noon. Magagawa mo ulit ako mahalin ngayon. So please, don't say that. Mahal na mahal kita, Max. Please, give me another chance. Give us another chance. Ani Vera, panay na ang patak ng luha. Naisa na ng dalaga na muling iburo ang kanyang mukha sa dibdib ng dating kasintahan. At muling maramdaman ang init ng yakap nito. Subalit, mabilis na umatras si Max. Bahagya pa siyang itinulak. Don't you think it's a little too late to ask me for another chance? Anang binata, bahagyang naningkit ang mga mata. Sa isip ay isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Subalit dapat na niyang ipagtapat sa dating kasintahan upang maintindihan ito ang kanyang posisyon. Alam mo bang sumunod ako sa iyo nung umalis ka, Vera? I was willing to go solo just to get you back. I was in the theater, holding a bouquet of flowers in my hand, only to see you kissing the producer of the show you were in. Napasinghap si Vera, pinanlakihan ng mga mata. Guilt clearly shone on her face because she really had an on and off relationship with Antoine while she was away. At that point, I knew I had to stop and move on. Hindi ka worth it para habulin, Vera. Kaya tigilan mo na rin ako. I am married and I'm happy. Move on with your life. It's the only thing left for you to do. Seryosong deklara ni Max. I don't want to see your face here at GDC again. So leave. I'm busy. Max! I'll give you 2 options, Vera. Aalis ka ng kusa o ipapakaladkad kita. Malamig na sabi ng binata. Lalong lumakas ang paghahagulhol ni Vera. Pagsisisihan mo to, Max! Pagsisisihan mo to! Singhal nito sa pagitan ng paghikbi bago nagmamadaling lumabas ng opisina ni Max. Napabuga ng hininga ang binata. Marahas na isinuklay ang mga daliri sa buhok bago umupo sa kanyang swivel chair. Alam ng binata na nasaktan niya ang dating kasintahan. Subalit wala na siyang magagawa pa. Telling the truth was his only option. And there is no better time to tell Vera the truth than now. Muling bumalik sa pagtatrabaho ang binata. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, humahangos na pumasok sa loob ng kanyang opisina si Ella. Worry was written all over his face. Sir, something happened at the marketing department. Agad na kumabog ang dibdib ni Max. His thoughts went to Dami instantly. Tumakbo ang binata palabas ng kanyang opisina at agad na sumakay sa lift. Different awful scenarios playing inside his head. Pagdating sa floor ng marketing department, nadatnan niya ang iba pang mga empleyado na nagkukumpulan sa pinto ng opisina. Subalit na makita siya, ay agad na gumilid upang bigyan siya ng daan. Tumambad kay Max ang nagkalat na mga papeles sa sahig, isang sirang laptop at ang bag ni Demi. Nang ipagala niya ang tingin, natagpuan niya na ang mesa lamang ni Demi ang nagawa ng pinsala. What happened? Gigil na tanong ni Max kay Mr. Roman na nasa tabi agad ng binata. Dumating si Miss Vera, sir, at sinira ang mga gamit ni Demi na walang dahilan. Anang matandang lalaki. And where is Demi? Anang binata, umigting ang panga. Nasa opisina ko, sir, kasama si Erica. Agad na bumaling si Max kay Ella na kanina pa nakasunod kay Max. Vacate the floor immediately! Mariing utos ni Ella sa mga empleyado na agad namang tumalima. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Max at humakbang patungo sa opisina ni Mr. Roman. Nadatnan niya roon si Demi na umiiyak habang yakap ni Erica. Please leave us. Utos ni Max sa pinakakalmadong tinig. Tumango si Erica at marahang binitawan si Demi na noon ay panay pa rin ang hikbi. Nang makalabas ang dalaga ay tinakbo ni Max ang asawa at agad na niyakap. Sa isip ay isang pangako, pagbabayarin niya si Vera sa ginawa nito. Panay pa rin ang sigok ni Demi habang mahigpit na nakayakap kay Max. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga na kayang gawin ni Vera ang ganoong kasamaan kahit na marami pang tawang nakatingin. Para itong isang hayop na handa siyang sagpangin anumang oras sa galit na nakita niya sa mga mata nito kanina. At sa nanilabo at natatakot na isip ay hindi pa rin malaman ni Demi ang dahilan kung bakit nagawa iyon sa kanya ng dating kasintahan ni Max. Are you okay? Hindi ka ba sinaktan ni Vera? Anang binata, lalong humigpit ang pagkayakap sa asawa. Marahang umiling si Demi. Muling sumigok. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa yun, Max. Hindi ko. Mariing napapikit ang dalaga. Pilit na inaalis sa isip ang karahasang nasaksihan kanina. Shh! Don't think of her. Iaalis kita rito ngayon din, Demi. I need to take you home.
Deklara ng binata sa determinadong tinig. Agad na nag-angat ng tingin si Demi sa asawa. Bumakas ang pag-aalala sa muka. Pero Max, paano? Makikita tayo ng ibang tao at… I don't care, Demi. Mariing putol ng binata sa asawa. They can talk all for eternity and I won't even care. Ikaw ang importante sa akin ngayon. Hindi nakasagot si Demi. Nababanaag niya ang determinasyon sa mukha ng asawa. At sa ilang beses nilang pagtatalo, it's useless to argue with Max when he is in that state. Kaya naman ang bahagya siya nitong bitiwan at hinawakan ng kanyang kamay. Nagpatianod na lang ang dalaga sa paglabas sa opisina ni Mr. Roman. Wala lang tao sa marketing department nang lumabas ang mag-asawa. Ang tanging naiwan ay si Ella na noon ay nakatayo sa may pinto ng opisina. Tell Armen to prepare the car. Uuwi na kami ni Demi. Utos ni Max sa assistant. Agad namang tumango si Ella at mabilis na inilabas ang cellphone. Ilang sandali pa, lula na ng lift ang mag-asawa at pababa na sa lobby. Panay pa rin ang hikbi ni Demi, subalit walang namagitan na anumang pag-uusap sa kanila ni Max. He just held her hand, not wanting to let go. Nang bumukas ang lift sa ground floor, agad na sumalubong sa kanila ang nagtatakang tingin ng mga empleyadong nagkukumpulan doon. But Max confidently stepped out of the lift with Demi, still holding his wife's hand. Move, you're blocking our way. Singhal pa ng binata sa ibang empleyado na nakaharang sa kanilang daraanan. Agad namang tumalima ang mga ito. Gumilid ng bahagya, subalit nagpatuloy sa pagbubulong-bulungan. Hindi naglaon ay dinaluhan sila ni Jericho, na noon ay nakaabang na sa entrance ng building. Ang tauhan na ang nagkusang humawi sa mga empleyadong naroon upang makalabas ng matiwasay ang mga amo. Ilang sandali pa, narating din nila ang sasakyan. Bring us home, Dexter. Fast! Utos ng binata sa driver na agad namang tumalima. Pagdating sa bahay ng binata, ay agad niyang inalalayan si Demi sa kanyang silid at doon pinahiga. I will call a doctor, but not Christoph. I will have you checked. Inabot ni Demi ang kamay ng asawa. Max, wag na. Hindi naman ako sinaktan ni Vera. Kahit na, I still want to be sure that you are okay. And I'm okay, Max. Ngayong nandito na ako sa bahay at kasama ka. Okay na ako. Muling putol ni Demi sa asawa. Humigpit ang hawak sa kamay nito. It was the first time in so many years na merong nagpakita ng ganoong pagpapahalaga kay Demi. Madalas sa mga nakalipas na ilang taon, mag-isa lang ang dalaga na umaalos sa kanyang sarili tuwing nasasaktan siya o di kaya'y nahihirapan. At sa puntong iyon, lubos ang pagpapasalamat ni Demi dahil dumating sa kanyang buhay si Max. Natigilan naman si Max. Matamang pinagmasdan ng asawa. Sa dibdib ay pagsisisi dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit nangyari iyon kay Demi. He whispered, ever so gently touching her cheek. How can you be okay in that state? Muling tumulo ang luha ni Demi. She felt his concern more than she heard it. I'm really okay, Max. Okay na ako kasi nandito ka. Kasama kita. Just hold me, Max, and I'll be just fine. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Max at dali-daling tumabi sa asawa. He hugged her from the back, showering small kisses on her. Dala ng gulat sa mga nangyari, unti-unting hinila ng antok si Demi. Subalit bago siya pumikit, nasabi pa niya sa asawang nasa isip. Max, mukhang alam na ni Vera na ako ang asawa mo. Napakatanga mo talaga, Vera! Hindi ka ba nag-iisip? Paano mo naisipang gumawa ng eskandalo sa GDC? Gigil na tanong ni Becca sa anak. Kauuwi lamang na mag-ina mula sa mansyon ni Doña Cora, kung saan niya nalaman ang ginawa ni Vera ng hapong iyon. Abot langit ang galit ng Doña sa kanila. Pinakiusapan lang daw nito si Max na huwag magsampa ng kaso. At gaya ng mga pagkakamali ng anak, mula noon at hanggang ngayon, siya ang sinisisi ni Cora sa inasal ni Vera. Hindi raw magkakagano ng kanyang anak kung hindi siya ang naging ina nito. Kumuyom ang kamay na matandang babae. Tanggap na niya na hindi sila kailanman matatanggap ni Cora bilang kapamilya. Subalit ang hindi niya matanggap ay ang patuloy nitong pangmamaliit sa kanilang mag-ina. Ano? Hindi ka ba magsasalitang gaga ka? Aba, magpaliwanag ka rin sa kagagahan mo. Hindi yang ako nalang lagi ang sumasalo sa mga kasalanan mo. Muling untag ni Becca sa anak, na noon ay nakaupo sa sofa sa sala at tahimik na umiiyak. Nag-angat ng tingin si Vera sa ina at sinamaan ito ng tingin. Hindi mo ko maiintindihan dahil kahit kailan, hindi ka naman nagmahal, Mami. Sarili mo lang ang mahal mo. Sarili mo lang at ang pera. Singhal ni Vera sa ina
bago tumayo at nagmarcha patungo sa hagdan. Subalit ni hindi pa man nakakaapak sa unang baitang ang dalaga, hinabol na ni Becca ang anak at kinamay ang buhok nito. Mabilis na nagpumigla si Vera, subalit dahil laking kalye, mas sanay ang ina sa pakikipagbangayan ng pisikalan kahit may edad na. Punyeta kang babae ka? Saan ka pupunta gayong kinakausap pa kita? Anito bago muling kinaladkad ang anak pabalik sa sala at marahas na pinaupo sa sofa. I hate you! I hate you! Sana mamatay ka na! Mamatay ka na! Sinampal ni Becca ang anak. Boba! Kung mamamatay ako, paano ka na? Tiyak sa kanal ka pupulutin, Vera! Tandaan mo yan! Kung sana'y nakinig ka lang sa akin at tigilan mo na si Max, ay hindi sana magkakaganito. Talagang mana ka sa ama mong matigas ang ulo? Humikbi si Vera. Marahang hinawakan ang pisnging nananakit. She had dozens of plans running in her mind on how to kill her mother. Subalit, agad ding natigil iyon nang muli itong magsalita. Umayos ka, Vera! Nararamdaman kong aayon din sa atin ang tadhana. At natitiyak kong hindi yun papalya kapag hindi ka ng gulo. Kaya mag-empake ka na. Doon muna tayo sa probinsya. Utos ni Becca sa anak. Sa isip ay ang pag-aasam ng isang bukas na nasa kanya na ang lahat. Ilang araw na ang lumipas, subalit hindi pa rin tumigil ang mga empleyado sa GDC na pag-usapan sina Demi at Max. Nalalo pang tumindi nang may lumabas ang retrato ng dalawa na malambing na nag-uusap sa pantry. Lumabas ang retrato sa social media at mabilis na kumalat sa mga empleyado. Max was unbothered, while Demi, she was barely holding on. Hindi sanay ang dalaga na laging pinag-uusapan. Lalo na ang paratangan siya ng kung ano-ano. Gaya ng mga naririnig niya sa loob ng opisina, marami ang nagsabi na kabit siya ni Max, kaya ginawa ni Vera ang bagay na yun sa kanya. May iba namang nakikisimpat siya sa dalaga at nagsasabing huwag siyang husgahan agad. And while Max kept persuading her na panahon na para lumantad silang dalawa sa totoo nilang relasyon, hindi pa rin sigurado ang dalaga kung iyon ba talaga ang mainam na solusyon sa kanilang sitwasyon. Demi, tapos mo na ba yung sa project natin sa Cebu? Deadline kasi nun kahapon para makonsolidate na sana natin at maipasa na kami sa Roman for approval. Untag ni Erica kay Demi, nakasilip sa cubicle ng kaibigan. Nag-angat ng tingin si Demi sa kaibigan mula sa kanyang ginagawa. Ito pa lang, tinatapos ko na. Ready na to before lunch. Anang dalaga, tipid ng umiti. Tumangulang si Erica bago bumalik sa kanyang station. Napabuntong hininga naman si Demi. Naninibago siya sa kaibigan. Alam niyang naaapektuhan din ito ng lihim sa mga naririnig nitong usap-usapan tungkol sa kanya. Ilang beses siya nitong tinanong tungkol sa kanila ni Max, subalit lagi siyang nagsisinungaling. At nakukonsensya siya na maging sa kaibigan ay hindi niya magawang magtapat. Niyuko ni Demi ang kanyang kwintas na nakatago sa kanyang office blouse. Naroon ang wedding ring nila ni Max. Hindi pa niya sinusuot dahil natatakot siyang lalo lang yung magdulot ng mga espekulasyon. Hindi pa yun pinapansin ni Max, pero minsan nakukonsensya rin siya dahil si Max lagi nitong suot ang wedding ring nila, gaya ng sinabi nito. Pumikit ang dalaga. Sandaling nag-isip bago tuluyang tumayo at naglakad patungo sa mesa ni Erica. Walang sabi-sabi niyang hinila ang kaibigan patungo sa CR. Uy Demi, may problema ba? Ba't bigla-bigla ka nang hihila? Si Erica, kunot ang noo. Imbis na sumagot, mabilis na tiningnan ni Demi ang cubicles na naroon sa CR. Nang masigurong wala silang kasamang magkaibigan, ay inilak ng dalaga ang pinto. Maya-maya pa, inilabas ni Demi ang wedding ring nila ni Max na nakasabit sa kanyang kwintas. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko sinadyang maglihim. It's just that kahit ako, hindi ako makapaniwala na aabot kami sa ganito. Pero nandito na. At dahil pinagkakatiwalaan kita, Erica, gusto kong malaman mong totoo. Max and I are married, and this is our wedding ring. Ano kaya ang mangyayari ngayong inamin na ni Demi sa kaibigan na kasal na siya kay Max? Ipagtapat na din kaya niya ito sa lahat para matigil na ang masamang chismis sa kanya? At si Vera, ano ang gagawin pa nito? Magulo lamang si Demi at makaganti. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.